palayan sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pinatikan ni Rizal ang mga kawalang katarungan at pang-aabuso ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang makdang ito ay nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang kalagayan at nagbigay inspirasyon sa kanila na paglaban ng kanilang kalayaan. Ngayong araw ay ating kinakommemorate ang 163rd birth anniversary ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Para sa formal na pagsisimula ng ating programa ngayong umaga, magsisimula po ito sa pag-aalay ng bulaklak. Pangalawang bahagi ang seremonya ng bandila at ang pangatlo ay isang pananalita mula sa ating panauhing pandangal. Inatasan po natin ang ating Smile Taytay Municipal Band na i-accompany po ang ating unang mag-aalay sa bantayog ng ating bayani Dr. Jose Rizal. Palakpakan po natin ang ama ng bayan ng Taytay Rizal, Alan Martin De Leon, MPA. Uy! Mauna po ang bulaklak. Palakpakan po natin Alan Martin De Leon, punong bayan ng Taytay Rizal. Tawagin naman po natin ang mga miyembro ng 12 Sangguniang Bayan. Si Toby Cruz, si Ninay, Liga ng mga Barangay, Sir Valera. Sabay-sabay na daw sila. Ngayon naman po, tawagan po natin ang mga punong barangay sa pangunguna ni Kagalanggala ni Jose Valera, Kapitan ng Barangay San Juan. Kasama ang SK Chairperson ng Barangay San Juan, Kagalanggala Janina Olivier Mercado. Muli, ang mga kasamahan natin mula sa Barangay San Juan. Kasama po ang bulaklak ni Ninay De Leon po. Ngayon naman po, tawagan natin ang Kagalangalang Rainier Agri Papler, Kapitan ng Barangay Dolores, kasama si Kagalangalang Jeremy Garcia, SK Chairperson ng Barangay Dolores. Mauuna po ang bulaklak. Maaaring tumigil panandali ang ating mga opisyal sa kalapit na kanilang bulaklak para sa isang photo opportunity. Maraming salamat.
Tawagan naman po natin ang kapitan mula sa Barangay Santa Ana, Kagalang-galang Jean Lalaine Calderon, kasama ang SK Chairperson, Lucia Marie Alcantara, at mga kagawad. Cabinet picture. Mula naman po sa Barangay San Isidro, ang kapitan ng barangay, Kagalang-galang William Reyes Limangco, kasama ang kanilang SK Chairperson, Kagalang-galang Jerry Francisco. Muli, Barangay San Isidro. Ang ating kapitan mula sa Barangay Luzon, Kagalang-galang Aniel Cruz, kasama ang kanilang SK Chairperson, Aaron Glenn Steve. Mula naman po sa Taytay Municipal Police Station, ang bulaklak manggagaling sa ating Acting Chief of Police, Colonel Gaylor Flores Pagala. Yo, bye. Ngayon naman po, tawagan po natin ang ating Municipal Fire Marshal, Inspector Ronaldo P. Nalo, mula sa Taytay Bureau of Fire Protection. Excuse lang. Mula naman po sa amin ng Department of Education, Taytay Sub Office, ang ating District Supervisor, Binibining Imelda Asuncion, at mga kasama. Mula po sa Department of Education, Taytay Sub Office, dumako naman po tayo ngayon mula sa Knights of Rizal. Knights of Rizal, kasalubungan po ng palakpakan ang past Supreme Commander
and member of the Council of Elders, Sir Virgilio Ber Esguera. Mula naman po sa Hanay ng Kababaihan Rizalista, Taytay Chapter, tawagan po natin ang kanilang presidente at mga kasama na pinamumunuan ni Kagalang-galang Janet De Leon Mercado. Maraming salamat. Ngayon naman po, tawagan po natin ang mga opisyales mula sa pamahalang bayan ng Taytay. Pinapamanahan ni Atty. Gaben Mendoza. Ihanda po ang 3 bulaklak. Muli, pasalubungan natin ng palakpakan ang ating mga opisyales mula sa pamahalang bayan ng Taytay, Rizal. Forward na po. Tony, di ka kita. Smile! At ang mga bulaklak po na nasa likuran, handog naman mula po sa Sangguniang Kabataan. Maaari na natin gamitin ito sa harapan. Smile!
salamat. Tayo po ay manatiling nakatayo para sa seremonya ng bandila. Tinatawagan po natin ang mga kasama mula sa National Police para gabayan po tayo sa seremonya ng bandila. Kwento yata yan. Tulong ko. Hindi tayo nakita eh. Kwento yata. Tinatawagan po natin ating mga kapitan at mga barangay, mga konsingal, kumahali dito po tayo sa bandang gitna. Hello po. Ito kaya ano? Pwede rin. Kasama ko yun sa libing. Hanggang sa libing, umuwi na siya. Ako naman, nandun kami dito sa libing. Ako sa talis. Umikot nga sa trade, nagulat. Tinadaan pa. Kaya lang ko. Mga kababayan, sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Manatili pong makatayo para sa isang panalangin. Ama sa langit, inaalay namin ang araw na ito at ang lahat ng aming mga gawain sa iyong harapan. Dinarasal namin ang lahat ng aming mga gawain na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo po kami ng kalakasan ng katawan at tamang isip at mabuting puso. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, upang magbigay po ng mensahe sa umagang ito, tawagan po natin ang ating very active at napakasipag na punong bayan ng Taytay Rizal. Tawagan po natin kagalang-galang Alan Martin De Leon. Maraming salamat po sa Kasmandan Tayban at sa lahat po ng ating mga kasamang nililingkod sa ating pamahalaang bayan, mga pamahalaang barangay, sa mga
departamento at sa iba pa, sa lahat po ng galang-galang na narito po ngayon, isang magandang umaga. Hindi ko na ako kayo kakaisahin, baka ho pag-alit na po sa Rizal. At birthday ngayon, sabi ko nga, just like nung June 12 na ating araw ng kalayaan, siya po ang talagang isa sa naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon po ng kalayaan. Amen po ba? At ang tinatamasa po natin freedom ngayon, in all aspects, ay siya po ang naging inspirasyon. Paano natin natamo, paano natin nakuha, at magpahanggang ngayon ay atin pong tinatamasa. So, without further and so much words, ay atin pong binabati. Marami pa rin siya kami nagalabing anak, at syempre lahat tayo po bilang mga Pilipino ay lagi yung lumilingon sa kanya. At sabi nga ako, maraming mga kasabihan na naiwan, ang kabataan, pagkaasa ng bayan, hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi pang-aral sa pararoonan at iba pa. At nawa po ay kahit natin makalimutan ang lahat ng aral ng ating Dr. Rizal. At always relevant ang kanya pong mga iniwang salita sa atin. Amen po ba? Hindi ho, yun lang ho ang isa al Supremo aking nakikita sa mga teachings po ni Dr. Rizal. Lagi siyang akma. Bagamat luma, ilang daan taon na rin ng 160 plus years na rin ang nakaraan, pero yung kanyang mga anecdotes, mga teachings ay laging akma sa mga pangyayari po sa ating bayan. So muli, sa lahat ng ating mga kagalang-galang na opisyal na narito, baka magkamali ako pag isa-isa ko Pero sige na nga ako na, para ho hindi na ho isa-isahin na magsasalita mamaya. Kaya iisa-isahin ko na. Dito po ang ating, unahin na po natin mula po sa Pamahalaang Nasyonal, from the PCSO, ang ating former mayor, the director ng PCSO, Director Janet Deloy Mercado. Good morning po. At syempre sa kanyang kasamang mga kababaeng Rizalista, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong former Supreme Commander at former Provincial Administrator ng Rizal Province, ang ating pong kababayan, former board member din po. Andito po ang ating kababayan, Professor Ver Esguera. Panapakan po natin. At ang aming mga kasamahan sa Luzon, Rizal. Good morning. Sa ating pong mga konsihal, narito po ngayon, mga members sa Sangguniang Bayan, Konsihala Joan Calderon, Konsihal Toby Cruz, Konsihala Elaine Boknay Leonardo, Lola, Konsihal Papo Cruz, ang ating pong Konsihal Jamie Cabitak, ang ating pong Konsihala SK Federation President Ninay De Leon Mercado, ang ating LMB, kasama po ang mga members ng Liga ng mga Barangay, LMB President Kapitan Russell Valera, Kapitan Inye Bacleb ng Barangay Dolores, Kapitan Leng Joey Calderon ng Santa Ana, Kapitan Vivian Reyes Yupanco ng San Isidro, Kapitan Aniel Bugloy Cruz ng Muson, at syempre sa mga SK chairpersons po na narito, makalimutan ko. Sino pa? At syempre sa ating po mga kagawad Pogi, kagawad Mitch, kagawad Boss J, sino pa? Asan? Ayun, kagawad Nogi, kagawad Teddy, former Vice Mayor Mitch Bermundo, good morning po. Ang ating mga SK kagawad, andun si Jeremy, acting ng Dolores, nakita ko rin po, si Marjorie, si Chloe, si Mamad ng Barangay San Juan, si SK, si Juni ba to? Juni Gasitas, at sa lahat po natin mga department heads na nandito ngayon, sa lahat po ating mga kasamahan sa DepEd, of course, Ma'am Amy at Ma'am Shera. Hindi ako magkakamali sa inyong dalawa kasi lagi natin nagkakamali ang Nileng, Kapleng. Sa ating BFP, of course, sa ating PNP, maraming salamat po. And all the departments po na narito, maraming salamat na kaisa po namin kayo sa pag-alala sa kaarawan po ng ating pinakamamahal na pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. So, meron ba ako nakalimutan? Sure? Wala?
Ayan, si Kuya Tak at si Kuya Ralph. Good morning po. So, with that, akin pong hihingan po ng maikling ng mensahe, ang ating pong muli ang ating pong former Supreme Commander po at former Provincial Administrator, former board member at isang Taytayenyo. At ito po ang ating kababayan, Professor Virgilio Ver Esguera. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa kanilang lahat. 163rd birthday po ng nabubuhay sa Rizal. 100 taong mahigit na. Ang ating pong kagalang-galang alkalde, Sir Alan S. De Leon, KCR, member po siya ng Knights South Rizal. Palapakan po natin. Ang ating po lahat ng mga konsyal, hindi ko na po isa-isa eh. Baka sumublade pa ako. Taas po ang kamay. Taas po ang kamay. Ang lahat po ng ating mga kapitan sa pangunguna po ng ating presidente ng mga barangay ng Taytay, Sika Prasel, taas po ang kamay. Present! Ang kasama ko po sa Night of Rizal, ang kababayan Rizalista sa pamumuno po ng kanilang bagong presidente na si Mayora Janet De Leon, ang ating pong Supreme Advisor ng kababayan Rizalista, ang ating pong mga kapulisan, ang grupo po natin sa Fire Department, ang mga guro, ang banda ng musiko, lahat po ng naririto ngayon, mga kagawad, mga kababayan, pinagdiriwang po natin at ginugunita ang kapanganakan ng isang dakilang bayani. Maiksi po lang yung binigay sa akin ng Mayor, kaya noong nakaraan, binanggit ko Rizal was revolutionary. Noong ako po ay magsalita dito sa tribunang ito. Palagay ko, gagawin ko po namang romanticize si Dr. Rizal. Alam na natin ang kanyang kapanganakan. Alam na natin ang kanyang kamatayan. Palagay ko, in between, ang babanggitin ko sa inyo ay ang mga pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Pero may reference ko ito sa nationalism at Filipino pride. Ang buhay po ni Rizal ay tigib ng pag-ibig. Tigib ng pagmamahal sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kababayan, at maging sa sanlibutan. Subalit, meron pong ibang tinitingnan at tinititigan. Ang una pong naging kasintahan ni Rizal, pero hindi nagkausap, hindi nagkaroon ng ugnayang malalim, ay walang iba kundi si Segunda Katigbak. 16 years old si Dr. Jose Rizal. 14 years old si Segunda. Nakita, hindi nagkausap, pero ang sabi doon ng mayakda, ng maraming mayakda, nagkaroon ng tanging pag-ibig yung bawat isa sa kanila. Subalit lumalaw, ito pala si Katigbak ay makakasal sa isang kapwa niya Pilipino. Kaya naglako ang isang pag-ibig na kung din natin ay virgin love. Ang ikalawang pag-ibig ni Dr. Jose Rizal ay si Miss L. Ito po si Miss L, taga-Calamba. Si Segunda Katigbak po ay taga-Lipa, Batangas. Kaya dito po si Michelle, ayaw po ni Don Mercado. Ayaw ng ama. At hindi pinakilala ni Rizal ang tunay na katauhan ni Michelle. Kung magsulatan po sila sa pamamagitan ng isang lihim na sulat na kung iinit mo, painitin niyo sulat, lilitaw ang mga katalit. So nawala si Michelle, dumating ang isang Miss Elden
Leonor Valenzuela. Siya po ay taga Intramuros, Manila. Kaya po nakilala ni Rizal si Leonor Valenzuela dahil po sa kanyang kapatid, sapagkat si Leonor po at saka yung kanyang kapatid nag-aaral po sa La Concordia College. Hindi po rin nagtagal ang pag-iibigan nila at dumating po sa buhay niya si Leonor Rivera. Si Leonor Rivera po ang kanyang unang pag-ibig at tunay na pag-ibig. Ang nangyari po sa kanila nung umalis si Rizal, papuntang Europa, hindi na sila nagkasulatan ni Leonor Rivera. Sumusulat si Rizal, nahagip yung sulat ng kamag-anak. Sumusulat si Leonor, nahagip na sulat, kaya walang nakakarating na sulat sa dalawa. So sa tinagal ng panahon, hindi nagkausap yung dalawa. Kaya nung pumalaot si Rizal sa Europa, ay nagkaroon ng kasintahan si Rizal sa isang Kastila na ang pangalan ay Consuelo Ortega y Rey. Ito po ay isang Kastila, taga Madrid, at nagkaibigan po sila. At dito po sa Espanya ay lumutang isang ibig ng isang Pilipino at ng isang Banyaga. Nang bumalik po si Rizal sa Pilipinas, nagtuloy po naman siya sa Japan. Ang naging kasintahan po niya ay walang iba kundi si Osei San. Marami pong sulatan sila ni Osei San. Isa pong Hapon, isang magandang Hapon, at nagkaroon ng pag-iibigan sila, tumagal ng kung ilang buwan. Nang pumalaot si Rizal sa London, England, ang naging kasundo po niya ay si Jetty Beckett. Si Jetty Beckett. Ito po si Jetty Beckett ay naging napakalapit sa kanya. Minahal siya at siya naman ay nagmahal. Nang pumunta siya ng Paris, France, dalawa po yung nagkagusto sa kanya. Dalawang Parisian, si Adelina at saka po si Nelly. Pero ang naging kasintahan ni Rizal ay si Adelina. Si Nelly Boston po ay kasintahan naman ni Antonio Luna. Ngayon, ang problema nito, si Adelina, kasintahan ni Rizal, si Nelly Boston, kapatid, nagkakagusto naman kay Rizal. Kaya there was a time, magduduel pa si Rizal at saka si Antonio Luna. Now, nang nasa Brussels po siya, doon po nilimbag yung El Filibusterismo, ay naging kasintahan niya si Susan Jacobi. Si Susan Jacobi po ay tatlo sa magkakapatid. Siya po ang pinakamatanda. Siya po yan sa Brussels. At ang kahuli-hulihan na minahal ni Dr. Jose Rizal ay walang iba kundi si Josephine Bracken. Josephine was an Irish beauty and he actually lived in Hong Kong. At kaya niya nakdo upang palad si Rizal ay nagpagamot yung kanyang ama-amahan, si Mr. Topper, nagpunta po ng dapitan. Nakapiit na siya sa dapitan, at doon sa dapitan, nagkaroon ng love at first sight, ay nagkaibigan po si Dr. Jose Rizal at si Josephine. Magpapakamatay pa nga si Mr. Topper eh. Ngayon, yung sasamahan ni Rizal, nagsama sila sa dapitan. Patakot-takot na iskandalo ang inabot ni Rizal sa dapitan doon. Nung nasa dapitan sila, lumapit sila sa pare para magpakasal. Binata si Rizal, dalaga si Josephine. 15 years ang kanilang difference. Si Rizal, 35 years old. Si Josephine, mga about 15 years old. So malaki ang diferensya. Subalit sa dapitan, nagsama sila. Nung ayaw silang salin ng paring Katoliko, ang ginawa po ni Dr. Jose Rizal at Josephine, lumuhod sila, nanalangin sila, napakasal sila sa itaas, kaya sa kanilang paningin
ay sila ay husband and wife, magsasama sa hirap at ginhawa, may pera o wala, maligaya o hindi. Now, pero doon po sa Dapitan, ipinakita ni Rizal ang tunay na bayani. Ipinakita ni Rizal ang tunay na leader ng bansa. Sapagkat sa Dapitan, ipinakita niya na walang kapangyarihan, inihalal ng taong bayan. Ipinakita ni Rizal na sa Dapitan, makakagawa siya ng isang pamayanan na pwedeng tularan ng iba't ibang komunidad, probinsya at munisipyo dito sa ating bansa at sa ibang bansa. Alam po ba yung SDGs, mga teachers? Yung Sustainable Development Goals na ginagawa natin ngayon. Ano ang panirisal sa Dapitan? Ipinakita niya kung paano ang pagpapalakad ng isang bayan, walang sweldo, walang ayudante, walang bodyguard. Diyan po sa Dapitan. Ngayon, bakit ito po binanggit na si Rizal ay maraming nagmahal at marami siyang minahal? Kasi pag minsan, ang category, ang sagot sa akin, pag minsan, ang sinasabi sa akin, eh, lahat naman ng leaders, babaero, lahat ng leaders, lalakero eh. Yan ang sinasabi, pero maling premise yun. Si Rizal nagmahal, hindi sabay-sabay. Isa-isa lang. At si Rizal nagmahal sa kanyang mga nilalang at iginalang niya ang kanyang minahal sa kanyang buhay. Wala siyang pinarusahan, wala siyang pinahirapan. At bakit si Rizal ay nagpasalin-salin? Una, dahil kay Leonor Rivera. Ikalawa, sa bawat bansang puntahan niya, magkakaroon siya ng relasyon. Aayaw siya sapagkat ang tinitingnan niya ang kanyang inang bayan. Ang sabi ni Pasiano, kaya ka nariyan sa Europa upang pag-imanin mo ang iyong utak at upang ibahagi mo sa ating mga Pilipino at sa sandaigdigan. Kaya, nangyari kay Rosusan, kaya inalisan niya si Rosusan pagmamahal sa bayan. Kaya niya inalisan si Jacoby, kaya niya inalisan si Hertrude Becket, kaya niya inalisan ang iba pa ng dahil sa pagmamahal sa kanyang bayan. Pero yung iba, ang kasamahan sa Pilipinas, iiwanan ng bayan, sasamahan yung babae, sasamahan yung lalaki. Si Rizal ay nagpakamatay hindi lamang dahil sa kanyang ina. Kinilikuran niya ang kanyang ina at inasikaso ang kanyang bayan. Tinilikuran niya ang kanyang mga kapatid at inasikaso ang kanyang bayan. Sapagkat sa paningin ni Rizal, ang kanyang pamilya at ang kanyang bayan ay iisa na dapat niyang parating. Pero hindi nangangahulugan na hindi niya minahal ang kanyang mga magulang. Yung sulat ni Rizal kay Josephine bago siya pinatay, December 30, 1896, ang sinabi niya kay Josephine, simple lang, sa aking mahal na asawa. So, itinuturing niyang asawa si Josephine. Si Josephine Bracken, nung mamatay si Rizal, sumama sa revolusyon, subalit pagkasama sa revolusyon, nagkaroon siya ng isa pang asawa. Mga kasama, ang pinakamamahal ni Rizal, lahat-lahat na, ay kanyang inang bayan. Kung mapabasa niyo yung Mi Ultimo Adios, ang Mi Ultimo Adios po ay ang buhay ni Dr. Jose Rizal. May mga sulit siya sa kanyang magulang, may sulit siya kay Pasiano, may sulit siya kay Josephine Bracken, may sulit siya sa kanyang mga kapatid,
Bakit siya namatay? Subalit ang kanyang pagmamahal sa kanyang ilang bayan ay kailanman ay hindi magmamali. Kaya pag naalaala ko ang sakripisyo ng ating mga leaders, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, panahon natin ngayon, lalo na tayo may kinakaharap ng malaking problema, ang West Philippine Sea, pagkamisan, ang iniisip ko, paano na ba tayo ngayon? Hindi na tayo makahaw sa kahirapan, hindi na tayo makahaw sa gastos, pumapasok pa ang West Philippine Sea. Ang kabangga natin ay ang bansa na isa sa pinakamatatag, pinakamalakas, militar na bansa sa buong daigdig, kundi ang China. Subalit hindi tayo dapat patinag, kasama natin ang kaalyado ng mga bansa sa daigdig na sumusuporta sa UNCLOS. Alam niyo, nakasama ang mayor, sa ano nga pala, sa Cebu, mayroon tayong International Assembly sa Pebrero. Ngayon, meron po tayo naman na Regional Assembly sa Europa, kabat June, sa isang taon, baka po ganap din sa Switzerland. Sa akin po mga pagsasalita, miski sa iba't ibang bansa, ay lagi kayo pong binabanggit ang katagang Rizalismo. Pag minsan tatanungin ako, ano ba yung Rizalismo? Kung tayo nagbabasa ng Mao Zedong, Maoism, kung tayo nagbabasa ng Communism, kung tayo nagbabasa ng Socialism, kung tayo nagbabasa ng Republicanism, Democratic Government by Plato, Aristotle, basa tayo ng base, nariyan si Dr. Jose Rizal. Lahat ng makikita nyo sa kanila, makikita nyo sa mga sinulat ni Dr. Jose Rizal, sa pamamagitan ng tula, sa pamamagitan ng nobela, sa pamamagitan ng sulat, sa iba't ibang antas ng lipunan. Kailangan pa ba natin ang bagismo para tayo tumatag, para tayo magtagumpay? Ang katatagan po natin ay nasa Rizalismo. Binanggit ni Rizal ang agrikultura. Wala pa tayong matatag na agrikultura ng araw. Binanggit ni Rizal ang kooperatiba. Wala pang kooperatiba ng panahong araw. Binanggit ni Rizal ang ecumenism. Hindi pa po nagsasama-sama ang mga reliyon noong araw. Binanggit ni Rizal ang Sustainable Development Goals. 1892-1896, wala pa po tayo Sustainable Development Goals. Binanggit ni Rizal ang komersyo, ang human rights, ang Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Ang paggalang sa mga kababayan, binanggit po ni Rizal. Ang ating kultura, ang nationalismo, ang internationalismo. Wala pa po United Nations, bumabanat na Rizal, si Rizal. Wala pa po ang League of Nations, bumabanat na po si Dr. Rizal. Siya po yung nakitigma, walang armas na pumapatay. Siya'y nakipaglaban, walang punyal na kumikitil. Siya'y nakipaglaban sa pamamagitan ng kanyang isip at ng panulat upang tayo ay tumatag, umunlad, at sapitin natin ang ating panahon. Kaya mga kasama, ito pong pagtitipon natin ay napakahalaga. Ako po ay may post sa social media. Sabi ko, pwede ba magtulong tayo sa West Philippine Sea? Ang problema po natin ay dadalhin ng ating mga anak. Ang ating pong suliranin sa dagat na yan ay dadalhin ng ating mga anak. Kung ang bansa ay tutulong para makuha natin yan, bakit hindi tayo mga Pilipino? Bakit hindi tayo mga nasa pamahalan? Tayong nasa gobyerno ang magkaisa upang suportahan ang ating pamahalaan.
sa West Philippine Sea. Alam po naman natin ngayon, ang nangyayari sa Ukraine, nananalo ang Ukraine. Ang nangyayari po sa iba't ibang lugar, nangyayari po ang kagustuhan ng malaking programa ng mga Republikanong pamalaan sa buong daigdig. Kaya sa pagkakataon po ito ay isa pong napakalaking karangalan ang ako'y magbigay sa inyo ng ilang pananalita. At sana po sa araw-araw na ating ginagawa ay samahan tayo ng Panginoong Diyos. Hindi lamang po ngayon, hindi lamang po bukas, kundi magpakailanman. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Sir Virgilio Beresguera, past Supreme Commander and member of the Council of Elders Knights of Rizal. Ngayon naman po, kung pwede kong makapaghandog ng musika ang ating Smile Municipal Band, habang nakakaroon po tayo ng picture taking po dito. Unahin po muna natin kasama si Mayor at ang Sangguniang Bayan dito po sa harapan ng monumento. Pasalamatan po natin ang Smile Taytay Municipal Band sa kanilang musika ngayong araw nito. Muli po, dito daw tayo sa harapan natin. Dito sa Taytay Munisipyo. Love on post, guys. Tawagan po natin ang mga punong barangay at ang SK. Punong barangay at SK. Dito po sa harap po. Masangguliang Barangay, Kagawan, SK. Sama-sama na po tayo dito po sa harapan ng ating monumento. Liga ng mga barangay sa pumunan ng Las Calera, kasama po ang mga kagawad sa Liga ng mga barangay. Correction po, hindi po ay kasama ang mga kagawad sa Liga, hindi yung po mga kapitan. Tawagan naman po natin ang ating mga kasama, mga sanay sa Rizal, kababayan Rizalisma. Mayor Daniel and you. Ang mga sa Rizal at mga kababayan Rizalisma.
Sunod po natin ating mga kasama mula sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Kasi meron na yung bago. Kaya mo lang iPhone. Smartphone. Meron na. iPhone. Sabi ko, wala mo lang yan eh. Wala pa eh, ginawa ko lang. Pinag-aaralan niya eh. Hindi pa Smile! Maraming salamat. Mula naman sa hangay ng Philippine National Police at Bureau of Fire. Muli nagpapasalamat po tayo sa Knights of Rizal at kababaihan rin sa lista. Maraming salamat po, Supremo. Thank you. Maraming salamat. Para sa ating huling tugtugin, mabuhay ang Taytay. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating selebrasyon ngayong araw.